sapagkat napatunayan pong guilty sa pagtanggap ng suhol. Ngayon, Hindi ako sanay mabigla. pero ako, ipagpapauna ko na sa iyo dahil sa mukhang may nakita na pong mga ebidensya sa Pangulo. Ha? May ebidensya na sa Pangulo? Opo. Ano yan, makukulong na? Jen? Ay mukhang ganun po ang sitwasyon ngayon, mga kababayan. Ha? Sa tinanggap nating impormasyon, ito po, halos umuusok-usok pa po ito. Ano yan? Bago yan? Bago? Wala yan doon sa mga sinabi ni Saldi ko, ha? Ay wala po ito. Naku po. Nakakita na po sila na talagang iniugnay na ang Pangulo ngayon, direkta na, Nelson. Ha? Yan, sabi ko sa'yo, bibigla ka. Talaga, akala ko naman walang ano yan, wala namang ebidensya pinapakita. Napatunayan na po Sabi-sabi lang eh. ng kanyang pagtanggap ng suhol. Ha? Yan, sinabi ko sa'yo. Gulat naman ako nun. May ebidensya na? Kitang-kita na po at batay po sa balita napatunayan na ang Pangulo ay tumanggap po ng bribe o suhol. Wow! Grabe naman yan. Breaking news yan. Yun ang sinasabi ko sa inyo ngayon. Meron na nagpapatunay? Matibay ang batayan, Nelson. Nako po. Kaya baka naman hindi tumayo sa korte yan, Jen, ha? Hindi. Pati ang korte, kumbinsido. Ay, pinakita sa korte kung ito ba'y Ayan sinasabi ko sa inyo, mabibigla po kayo rito, mga kababayan. Ano ha? Ano ba yan? Sino ba yan? Ano bang ebidensya? At kung ito ho ay titindig pa, pinakamababa ay 14 na taon na pagkakakulong ang pwedeng maihatol. Sa presidente? Sa presidente po. Nako po, parang wala akong nang nabasang ganyan kanina. Naghanap ako ng mga bali-balita bago ako pumunta rito. Kahahawak lamang po natin ito. Sabi ko nga sa inyo, ang balita pong ito ay ngayon lamang lumabas at sa palatuntunang sa ganang mamamayan niyo po masasaksihan. Ano ha? Ano bang nangyari? Malungkot po ito. Sapagkat napatunayan pong guilty sa pagtanggap ng suhol ang dating presidente ng Peru, Martin Vizcarra. Pero para naman, akala ko naman dito sa... Ayan Martin Vizcarra. Martin din ang pangalan? Oo nga, Vizcarra. Hindi Vizcaya. Martin Vizcarra. Presidente ito ng Peru. Nahatulan pong guilty sa pagtanggap ng suhol. Naku po. Bribe. Hala. Kung presidente yan, suhol. Ako ba naman, presidente, dito, bilyon-bilyon ng usapan Tapos, Peru, malamang mga... May nagrarally ba ito? Malamang yan, Jen, mga bilyon din ang halaga niyan. Kasi, presidente level Bilyonan yan. Nagkakahalaga lamang po ng $670,000 mula po sa mga contraction. Ano pala? Pagka 670,000... Sabi ng bata, contraction. Magkano, magkano... Times mo nga sa times peso. 59. 59 mo na lang. 670,000 times 59. Walang panama ito kay kung ikukumpara mo. 3.9 million? 3.9 million pesos lang. Yan po. Ano lang ito ni... Wala Mumu yan. Mumu sa Pilipinas yan. Congressman, hindi papansinin niyang 3.9 million Anong milyon? Sa atin, bilyon ang labanan. Wala. Sa atin, bilyon. Okay pa. At alam mo ba, Nelson? Ito pala, tinanggap niya ilang taon bago siya maupo bilang presidente ng Peru. Advance. Yes! Pero, sa kabilang banda naman, tinanggi po ito ni President Martin at sinasabing biktima siya ng political persecution. Pero korte nang nagpasya, di ba? Yan na nga. At saka ano pala ito, Jen, ha? Para ding DPWH. Mga construction firm din. Nag-advance sa kanya. Nung siya tumatakbo siguro kapalit ng kontrata sa Public Works. Ayan kita mo naka-pick up lang siya. Dati pa, kaya naman pala mababa, Jen, dahil yung lagayan nangyari
Gobernador pa lang siya. Yes. Hindi, pero kahit na gobernador, 3 million. Ano ba naman? Sabagay, medyo... Oo nga, alam mo naman ang bansang Peru, Nelson, malaking bansa din yan. Oo nga. Di ba? Oo. Oh. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Corruption sa Peru. At ang involved din ay construction. Ano kayo ito? Flood control? Ewan ko, wala naman yata. Wala sinabi. Hindi, flood control. Ba't may, Wala naman yata ang baha eh. Meron din flood control sa Lima, Peru. Di ba? Nung nakaraan, binahanga rin ng Lima eh. Oo. Lima, Peru, di ba? At saka dapat tandaan na, tingnan mo ha, Jen ha, nangyari ito 2011 to 2014. Oh. So, ibig sabihin nito, mga babayan, hindi man ngayon, halimbawa ha, Yes. manusutan man ito ng mga may kaso, talagang may kinalaman dyan, Oo. darating ang panahon, baka ganito rin. Kasi Yan. ito, mahigit 10 taon na eh. Totoo. Oo, baka mapatawan pa rin pala ng parusa. Pwede rin Oo. pala, ano. At ang hatol 14 years na pagkakakulong dahil po sa corruption. Eh, ang problema dyan, hindi lang yung pagkakakulong, yung stigma sa pangalan mo. Yes. Oo. Lahat ng kaapelyido mo eh. Sa pangalang Martin? Oo. Lahat ng kapangalan mo, Martin. Biskara. Biskara. Biskara, Hindi oo. po Diskaya. Hindi. Opo. Di ba? Yun ang Yes. yan ang napakasaklap eh. No? Oo. Halimbawa, kaapelyido mo, tapos naging ganyan ang pangyayari. Oho. Ang mga Peruvian pa naman halos kapangalan lagi ng mga Pilipino yan eh. Oo, Di ba? halos. Mga ganyan mga apelyido nila. Ganyan din sa atin. Sa atin, maraming Biskara eh. Mga politiko dyan sa Bicol. At maraming Martin. Ha? Yan, oh. May mga kilala din ako, Martin. Yan po. Hindi po sa Pilipinas, kaya wag ko kayo mangamba. Sa Pilipinas po, okay naman tayo. Ayan. Okay Oo. tayo. Nakakaraos pa ho tayo, bagamat meron din mga issue ng korupsyon, Nelson, tuloy po ang pag-inog ng ating pamahalaan. Yan. Inuulit ko po ha, huwag kayong malungkot ng todo. Dahil po yung binabanggit ni Irma Tiglao, Irma, hindi po Emma, iba po yung Emma. Ito po ang aming kasama dito. Bigyan ng papel sa akin eh. Akala ko pa naman sa Pilipinas. Hindi po. Nagulat din ako eh. Huwag kang bigay ng papel, Irma Bendan. Ito eh, pati tuloy kami, nabibigla dito. Akala ko, ay, nako. Anyway, sa Pilipinas naman, Nelson, ay hindi po bribery ang pinag-uusapan, kundi blackmail. Ano yung mga... May namba-blackmail daw sa Pangulo. Di ba? Yung sabi ng Pangulo nung kahapon ba yan? Yes. Oo, kahapon. Pero sabi nung abogado, hindi naman kami nakikipag-negotiate dyan. Sa bibig mismo ng Pangulo, narinig natin, bina-blackmail kami ni Saldico eh. Lumapit daw yung kanyang abogado at sinabi, hindi na po maglalabas ng iba pang video si dating Congressman Saldico kung hindi ninyo, ang tawag sa passport niya, hindi kakansilahin ng kanyang pasaporte. Kasi mapanganib nga naman pag kinansilang kanyang pasaporte, Nelson, Nahirapan siyang maglakbay. Yes, pero ang tanong, isa lang ba ang passport niya? Hindi ko alam. Alam mo naman sa Europe na pagka nakabili ka ng property diyan, sa dami niyang pera, di ba? Oo nga, oo. Baka may iba pang passport talaga. Pag nakabili kang passport, tsaka pag nakabili kang property diyan, meron ka tinatawag na golden visa. Yun, golden visa. Golden visa na pwede ka maging mamamayan ng kanilang bansa. May mga ganung estado, no? Yes. Oo. Well, pero may nakapansin dyan dun sa salitang ginamit na yan. Ginamit ni? Yung pang ma-blackmail. Meron palang sitwasyon na applicable lang ang pagba-blackmail. Hindi sa lahat ng pagkakataon. Pag ginamit mo yung salitang blackmail, parang bin-blackmail mo ako Parang ganun. Bina-blackmail po ako nito eh. Pero dito, Nelson walang dilit ibang nagsalita ng blackmail, kundi ang Pangulo ng ating bansa. Di ba? At ano ba ang konotasyon kapag ginamit ng isang tao ang salitang blackmail? Hintayin natin. Sending pa yung research eh. Kasi ako naman, ang malimit yan sa isang babae na tinawagan ng kanyang dating boyfriend o dating niyang katipan. Madalas. Mga ganyan, di ba? Police report. Police report yan. Tayo mga police reporter tayo. Halimbawa, dating girlfriend. Dating girlfriend yung babae. Gusto na makipag-break.
isasabihin, hindi ka pwede makipag-break Hindi ka, sa akin. oo, Bakit? Ilalabas ko itong mga malalaswa mong larawan at saka yung mga video natin, mga Then ganyan. magrereklamo kayo sa police. Oo. Ano sasabihin mo doon? Bina-blackmail po ako nitong dati kong boyfriend eh. Tinatakot po niya ako eh. Yan ang isang halimbawa. Oo. No? Oo. So, para masabihan ako bina-blackmail, Nason, ang ibig bang sabihin nito ay may hawak siyang ebidensya laban sa akin? Di ba? Ganun nga. Ganun ang magiging... Kasi hindi mo naman pwede i-blackmail kung, halimbawa, iba-blackmail kita. Bakit? Ano ba hawak mo? Meron akong picture mo. Anong picture? Yung ano ka. Wala. Sige, patingin nga. Kasi ipapakita mo yun di ba? Ipapakita mo yung picture para, ayan, ilalabas ko to. Ilabas mo, hindi naman ako yan di ba? Ganon, di ba? Bali wala. Hindi blackmail yun. Parang, naloloko ka. Blackmail is the criminal act of coercing someone by threatening to reveal damaging information unless a demand for money or action is met. Ayun. So, meron kang gagawin, pinagbabantaan mo. Gawaing kriminal. Oo, ilalabas ko ito. Pinipilit mo isang tao. Mapaminsalang impormasyon. Kung hindi mo ako babayaran, number one, o kaya kung hindi mo ito gagawin. Doon sa example natin na mag-boyfriend, kung hindi ka makikipagbalikan sa akin, ilalabas ko to. Mga picture. Pero pagka nakita nung asan yung picture? Wala naman hindi ka pwede Hindi blackmail yun. Walang blackmail. Mahirap. Hindi pa pwede. Baka sabihin ng babae, sipain pa kita dyan Oo. Ibig sabihin, para ma-blackmail mo ang isang tao, may hawak kaya ka dapat. gagamitin mo salitang blackmail, ibig mo sabihin may hawak siyang ebidensya laban sa iyo na hindi niya ito ilalabas kung gagawin niya yung gusto mo. Ganun kung gagawin mo yung gusto niya. Ganun talagang mangyayari dyan. Yun ang magiging konotasyon. Parang ang implication, meron talagang hawak na ebidensya yung mabablackmail sa'yo. Oo. Hindi ka naman niya iba-blackmail kung wala siyang hawak na ebidensya laban sa iyo. Yun nga. Ang dating nun, pananakot lang yun, hindi pamba-blackmail yun. Di ba? Hindi, kung sa bagay, pag blackmail, nananakot din yun. Pero simpleng pananakot yun. Kaya lang, kung wala kang hawak, wala kang ipagtatakot. Yes. Ang tawag doon natin, parang threatening lang. No? Wala kang grave threat. Wala kang ipang-blackmail. Wala. Kasi wala kang hawak Oo. Parang kidnap or ransom, di ba? Yes. Pagka tinawagan mo, hawak ko yung anak mo. Yan. Katabi mo yung anak mo. Hindi ka, kidnap or ransom to. Hawak ko. Dito yung anak ko Baka ibang tatay ang pinatawag. baka hindi yung anak. So, hindi mo pwedeng may walang kidnap or ransom doon. Wala. So, dito, kung walang impormasyon na hawak, dapat walang blackmail, no? Wala. Hindi. Baka naman ako nagkamali na ng ginamit na pananalita ang Pangulo. Ako rin na... Baka ako sa bilis ng kanyang ay nagamit yung salitang blackmail. Yung proseso siguro ng pananakot, At saka sabi naman niya, sige, ilabas mo na lahat. Yan. Ibig sabihin, wala kang natatakutan dyan. Yun na nga. Ilabas mo na lahat yung, sabi niya, yung gawa-gawa mong yung mga... Kwento. Ilabas mo na. Di tawag doon, threat lang yun, Nelson. Hindi pamba-blackmail yun. Kasi kung pamba-blackmail, yun nga, ang magiging konotasyon, parang naniniwala kang meron siyang may hawak siyang ebidensya laban sa iyo. Tama, diba? tama. Kasi ang sabi lang daw ni Saldi, maglalabas pa ako ng marami mga video kung inyong kakansilahin ang aking passport. Kung ako naman ang Pangulo, ba't mo ko... anong pakialam ko sa video mo? Kung ang video mo yung nakahubo ka, wala akong pakialam dyan. Di ba? Ano kinalaman ko dyan? Di ba? Yun ang anyway, meron namang iba nagsasabi, Nelson, dahil ka sa salitang ginamit na yon, sabi niya, ikaw ang Pangulo ng bansa, papayag ka bang blackmail ka ng isang tao? Ikaw ang pinakamakapangyarihang leader sa ating bansa, di ba? Oo nga. Yun. Yun ang naman ang naging konotasyon nung ginamit ng Pangulo yung salitang blackmail. Nagulat kasi yung iba na nagamit yung salita na yon. Baka nga ako naman, sa kabiglaanan ng Pangulo, baka gusto niya nananakot, pananakot ang gustong tukuyin ng Pangulo
doon sa mga banta sa kanya. Itong si Saldico. Tsaka yung ginamit din na we don't negotiate with criminals. Oho. Kasi dyan, pagka makikipag-negotiate ka, meron kang hawak-hawak talaga. Okay nga. Tama. Kasi Ba't paano i-negotiate ko? Oho. parang sa hostage, di ba? Oo. Magre-release ako ng isang hostage victim, Oho. pero kailangan ko ng pagkain, padala mo ako rito. Yan. Oo. Hindi talaga makipag-negotiate kung wala ka namang dalang hostage, di ba? Tama. Walang negotiation doon. Oho. So kaya parang nalilito nga din ako pag ginagamit pa yung salitang negotiate. Oho. Kasi kung wala ka namang ipakikipag-negotiate, Oo. sabi ng iba yun, lukuhin mo yung lelang mo. Lukuhin mo pa ako. Ano pakialam ko sa'yo? Pero babaya, Jen. Oo. Meron na namang naglabas ng bagong video. Ay, sinasabi natin. Video na naman. Video na naman ito. Oo. Yan ang sinasabi ko. At dito marami ang mga masisiwalat. Ang kanya-kanyang video na kaya. Video? Oo. Oo. Put na lang yung... Si ano ito? Sino yan? Hindi si Hayden ko to. Luma na yan. Wala na yun. Wala na.